Rapi Tulfo. Or isa sa mga tulpo? Kahit sino pa, lahat pa sila magtulong-tulong. Wag nang isa lang. Lahat pa sila magtulong-tulong, hindi sila mananalo kay President Sara Duterte. Malabo silang manalo. Bakit ko nasabi? Ang Tulfo, sa totoo lang, honestly speaking, hinangaan ko yan. Idolo ko din yan kasi OFW advocate ako. At ang mga Tulfo, doon, tumutulong talaga sa mga OFW. Okay? Ngayon, bilang OFW sector ako, advocate leader, nakakatulong ako sa mga distressed OFW. Ngayon, wala pa naman akong actually, yung mga nilapit ko sa DMW, lahat naman na solusyonan. Kaya lang, maraming distress na hindi ko na ma-occupied sa iba na tumatakbo kay Tulfo na. Pero natutulungan din itong mga Tulfo brothers. Kaya, maganda rin yung ginagawa nila. Ang problema lang nila, ngayong nasa pwesto na sila ng politics, hindi na sila nasa media, hindi na sila komentator. Kumbaga, nag-level up sila, naging senator sila, naging public servant na sila. Ngayon, bakit hindi sila naging consistent? Bakit hindi sila nagtatanggol sa mga korupsyon ngayon? Sobrang nakaw-nakaw. Yung mga mali-malita, walang Tulfong lumabas para questionin yan. Meron bang narinig na kinwestiyon nila si Martin Romualdez? Meron ka bang narinig na kinwestiyon nila si Pangulong BBM? Meron ka bang nakitang kinwestiyon nila si Lisa Araneta? O Lisa Marcos? Wala. Walang kumi-question. Ibig sabihin, they are riding the same boat. Nagra-ride sila sa katulad na lang ng iisang bangka. Doon na sila. Pumapalaot na sila sa bulok na sistema. Kaya nawala na yung sincerity nila sa mga tao. Natabunan na ang prinsipyo nila. Sorry to say, but that is reality. Nawala ang pagngangako sa kanila. Kaya kung sila ang sinasabi tatalo isa sa kanila, impossible dream din. Walang tatalo pagdating sa public service sa mga Duterte. Kaya hindi nila matatalo si President Sara Duterte. Hindi. Malabo. Bro, nagputakan din ang mga dilawan. Talagang lahat sila na di umano ay maagang namumulitika si Inday Sara, kaya nag-announce ka agad. Ano opinion mo dun? Hindi naman namumulitika si Sara eh. Kung tutusin, yung deklarasyon niya na yan, right niya yan. Karapatan niya. Hindi yan pamumulitika. Dahil yan naman talaga ay nasa puso niya. Kasi kung ang talagang essence ng namumulitika, yung meron kang kinakana o binabanatang isang katulad mong politisyan. Politisyan yan, binibenga mo, inaano mo kahit walang katotohanan, pinaparatangan mo, that is considered namumulitika. Pero yung pagtakbo niya bilang presidente, is karapatan niya yun. Asa na politika yan, dahil Pangulo eh, di ba? Pero hindi bad politics, kumbaga yung kanya, good intention. Tatakbo siya ng pagkapangulo dahil gusto niyang isurvive ang lugmok na bansang Pilipinas. Pangalawa, kahit anong gawin niya, ayaw pakinggan ng ICC na mapauwi at karapatan naman ng kanyang ama na mapauwi dahil wala namang valid reason, walang grounds, walang probable cause, walang due process of law, walang warrant of arrest, lahat binayolate nila kaya dapat ibalik. Hindi maibalik-balik yan kasi nga pinupolitika nitong kasalukuyang administrasyon. Yun ang namumulitika. Pero yung pagdideklara niya, that is not considered na namumulitika. Karapatan niya yon bilang isang mamamayang Pilipino at bilang nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Ang objective ni President Sara Duterte, kaya siya tatakbo bilang Pangulo dahil gusto niyang iahon sa kahirapan ang mga mamamayang Pilipino. Yun ang talagang tunay na dahilan. Iligtas ang bansang Pilipinas sa pagkalugmok nito. At yung continuity na dapat ginawa ni Pangulong BBM na hindi niya ginawa, si Ma'am Sara ngayon, si President Sara Duterte ngayon, ang gaganap nun, yung continuity ng build ni Pangulong Duterte. Kaya maganda ang layunin. That is not considered namumulitika. Okay.
Bro, ini opinion na yung binabato na lang palagi nitong, even may mga kakilala din ako, personal ko nakakilala, na yung binabato ho nila is yung hindi daw maipaliwanag na confidential fund ni Sara Duterte. Kaya medyo against sila dito kay Sara Duterte. Ano opinion mo para sa kanila or mensahe mo para sa kanila? Ang mensahe ko sa inyong lahat, huwag na kayong malito dyan. At huwag kayong sumama ang loob tungkol dyan sa confidential fund. Dahil ang confidential fund, kung marunong kayong makinig at marunong kayong umintindi ng sinabi ng Commission on Audit na clear ang confidential fund o intelligence fund ng ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, dapat maintindihan nyo yun. Ang tunay na may responsibility dyan, jurisdiction ng Commission on Audit, ang tungkol sa budget. Ngayon, tungkol sa budget ng confidential fund ni President Sara Duterte ay clear. Bakit nyo ipinipilit na na talagang anomalya yun? Hindi po anomalya yun. Ang tunay na anomalya, yung hindi dinideclare ng Commission on Audit, yung confidential fund ng President, BBM. At saka yung iba pa. Halos lahat naman sila dyan, may mga confidential fund. Ngayon, kung talagang gusto nyo, one for all for one, imbestigahan lahat kayong may mga confidential fund. Hindi naka-single out lang kay President Sara Duterte. Dapat, imbestigahan lahat. Bakit tinitingnan nyo yung confidential fund niya na clear naman? Tapos i-impeach nyo. Ayaw nga ng Supreme Court dahil sabi na Supreme Court unconstitutional. Pero pinipilit, yan yung namumulitika. Talagang binabasag nila si President Sara Duterte para wag nang makatakbo sa 2028. At kung sakalin may mangyari sa Pangulong BBM, hindi rin siya makakapagpalit. Kasi as per Constitution, ang papalit na Pangulo yung Vice President. Kaya nga meron tayong tinatawag na pangalawang Pangulo. Vice President. Ibig sabihin, pangalawang Pangulo, kung may sakit, kung namatay, kung ano nangyari sa Pangulo na yan, yung Vice President ang hahawak ng pagkapangulo. As per Constitution po yan, hindi po yan hearsay. Kaya dapat matuto kayong rumespeto at umintindi ng sinabi ng Commission on Audit at saka ng Supreme Court. Okay. Bro, ano naman opinion mo doon sa sinabi ni Pastor Abante na sabi niya, di ba nag-announce si Inday Sara na tatakbo ito bilang Pangulo? Sabi niya, hindi niya daw suportado si Inday. Sabi ni Abante, opinion, mensahe mo kay Pastor Abante? Aking opinion dyan, hindi niya talaga suportado kasi nga, isa siya sa malilintikan dyan. Ayaw niya talaga sa Sara Duterte, kay Pangulong Sara Duterte. Bakit niya gugustuhin yan? Si Abante, ang dami ring inabanting mga project. Ang daming inabante na mga pondo. Kaya takot siya na maging Pangulo, si Pangulong Sara Duterte. Ayaw niya. Ako, positive na ako, Pangulo na tawag ko kasi Pangulo na natin yan. Mula nung diniklara niya na siya tatakbo, I will consider Sara Duterte is my president. Oo. Pero ano opinion mo doon? Mensahe mo kay Abante dahil nga syempre, may mga nagsasabi, ang lakas daw ng loob, pero hindi naman ito elected. Tama. Ang galing na nagsabi nun. Ang masasabi ko, ang panawagan ko sa iyo, Mr. Abante, umatras-atras ka ng pananalita mo kasi hindi yan maganda na pangungunahan mo ang tunay na sitwasyon dahil lang sa natatakot ka, dahil lang sa nangangamba ka, na dahil nga isa ka sa mga nag-imbestiga rin sa Quadcom at isa ka rin sa mga pinapahiya nyo yung pangalawang Pangulong Sara Duterte dun sa Quadcom investigation. Pero hindi kayo nagwagi, di ba? Naiangat niya pa rin ang sarili niya, naipaliwanag niya yung side niya, naipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kaya ikaw, natatakot ka na. Kaya sinasabi mo na hindi mo siya susuportahan, okay lang naman. Why not? Huwag mo suportahan. Bakit? Kawalan ka ba? Wala ka naman mga supporter, hindi ka nga nanalo talaga sa tunay na bilangan. Appointed ka lang ng COMELEC for your information, kaya pwede ka namin tanggalin. Dahil you are not voted by the people. You are appointed by the Commission on Election, but not the people. Kaya huwag kang masyadong maangas dahil baka pag kaming mga mamamayan na nagpetisyon against you, bababa at bababa ka dyan dahil you are not win by vote. You are by appointed.
Mm. Bro, baka may kunti kang or may kaalaman ka about sa sinasabi. 'Di ba ang sabi ng Biblia, ang mauupo ay yung elected ng tao. Pero 'di ba si Abante hindi naman nanalo 'yan? Ba't nakaupo 'yan? Eh yun nga sino ba nag-upo? Di ba mga demonyo? O, hindi naman Diyos ang nagsabi na kahit hindi ka elected, uupo ka. Ibig sabihin, galing sa demonyo. O, mga aliporis ng demonyo ang nag-alal sa kanya. Hindi halal, nag-appoint. Actually, ano lang siya parang sub lang siya dahil yung nagkaroon yata ng problema yung nanalo o ginawa nila ng problema para ma-disqualified. O di syempre pag na-disqualified. Pero sa totoo lang, hindi dapat si Abante. Ang dapat nasusunod doon kung sino yung malaki ang bilang. Sino yung lamang sa botohan. Yun dapat. Pero hindi Tsaka hindi, kahit na ganun, hindi pa rin Bakit kamo? Nanalo na yun Dapat, na lang yun. Mag-o-taking na yun. Pero hindi nga nila binigyan ng pagkakataon. Dahil nga, gusto nila, si Abante ay maging congressman pa rin para panlaban nila sa Quadcom. Okay. Alam naman natin na talagang malakas si Inday Sara Duterte. Pero paano tayo makasiguro o na siya ay mananalo sa 2028? Makakasiguro tayo dyan kung i-abolish natin yung smart magic. Ang mangyayari, hybrid election system. Yung hybrid election system ay manual counting and electronics transmission. Yun ang tinatawag na hybrid election system. Dapat gawing hybrid election system ang sistema ng alala natin sa 2028 to make sure na ang mga gusto ng mga mamayang Pilipino ang manalo o maging pangulo o maging senador o maging congressman. Kasi ngayon sa totoo lang, honestly speaking, sorry to say, karamihan sa mga nanalo ngayon, eto lang hindi talaga by vote. Nagkaroon ng dayaan. Malawakan dayaan ang nangyari sa 2022 election, national election. Ito po ang nangyari dyan. Kaya magugulat ka, yung mga hindi naman popular o hindi naman talaga ginusto ng tao ay nakapasok sa loob. Kahit yung mga party list na yan, marami sa party list na yan, hindi naman talaga ginusto ng mga tao, ginusto lang ng COMELEC. Kaya ang COMELEC na yan, COMELEC yan Kaya dapat i-abolish ang smart magic. Para kung sakaling wala ng smart magic, wala na silang manipulation. Hindi nila mamamanipulate yung bilang. Kasi ngayon ang dayaan, kapag hindi manual, ang dayaan isang pindot lang, 100,000. Ang dagdag dun sa isang kandidato, 100,000 sa isang kandidato, isang pindot lang. Kung manual yan, 1 by 1 yan. Makikita mo yan, 1 by 1. Tsaka mo gawing electronics transmission. Pero may manual counting. Nakuha nyo? Kaya hybrid election system ang dapat na i-apply to make sure na manalo ang dapat na nasa puso ng mga mamayang Pilipino. Especially sa mga mahihirap na mamayang Pilipino na nangangarap na mayroong pag-asa kay President Sara Duterte. Okay. Bro, ngayon, ano bang sitwasyon ng bansa natin ngayon? Maunlad ba or ano? Ngayong panahon na to? Lubog. Lubog na lubog. Kasi kung makikita mo, wala, nasa baba yung mga resibo ko Ang tubig natin ngayon, nagugulat ka na lang, tumataas even without public consultation or public announcement. Wala po. Magugulat ka na lang sa resibo, tumaas na ng 3 piso, 2 piso, mga ganun po. Yan nga po ang isang problema. Ang kuryente din naman, ganun din. Tumataas nang hindi mo namamalayan, nang wala namang konsultasyon o wala namang deklarasyon na nalulugi sila. Kasi ang alam ko sa isang negosyo, magtataas ka lang kapag nalulugi ka. Pero kapag hindi ka naman nalulugi, wala kang karapatang magtaas. Dapat manatili lang ang presyo. Kahit yung mga bilihin natin, mga pagkain, mga bigas, dapat mananatili yan sa dapat na presyo kung hindi naman nalulugi ang mga negosyante. Ang problema kasi natin ngayon, itong mga oligarkong negosyante na mga abusado, sinasamantala na nila na weak ang leader. Kaya, ang pagtaas, nabibigla ka na lang, magbabayad ka, dati ganito lang binayaran mo, ngayon tumaas na, nang wala namang public announcement. Na hindi, kasi dapat yan, meron niyang pauna magtataas kami,
ganito ang dahilan namin, nalulugi kami, dapat meron niyang statement report. Meron niyang ini-inform ang taong bayan. Nakakagulat. Kaya kung ako tatanungin mo, kaibigan, hindi tayo maunlad. Lugmok na lugmok sa kumunoy ng kahirapan ang bansang Pilipinas. Okay. So, sinasabi kasi ng mga loyalista na mas maunlad daw yung Pilipinas ngayon. And sa palagay mo, kung isa pang Marcos ang maupo bilang Pangulo sa loob ng extend 6 years, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Baka mabura na tayo sa mapa. Wala na. Kasi, ngayon pa nga lang, mali-maleta na yung hinahakot nila. Mali-maleta, hindi maliit na halaga yan. Isang maleta niyan, milyon-milyon ang halaga niyan. Mali-maleta na ngayon pa lang. Kung isang Marcos uli, baka ano na yan, kadero na yan. Di ba pinaglalagyan nga ng pera, building? Di ba? Yung isang kwarto, pinakita isang kwarto, puro pera, overhead, ang taas ng pera na tigwa 1,000 yan. Isang room, ang occupied ng pera, libat pa dun sa mga nakalagay sa maleta. Kung tutusin, mayaman ang bansang Pilipinas. Kaso nga, dahil nga sa kurakot, sa sobrang pagnanakaw, bumabagsak ang bansang Pilipinas. Nakakaya na nga tayo sa mga kapitbahay nating bansa, yung mga Asian country, yung Malaysia, Japan, Sri Lanka, India, Vietnam, Thailand. Nakakahiya na tayo. Bakit? Lugmok na tayo na dati yung bansang Iran, tinuturuan lang natin magtanim. Ngayon, sila na ang nag-provide ng mga bigas. Di ba? Kaya, talaga kung makikita mo, walang kaunlaran. Okay. Nasabi mo dati sa akin na ikaw ay supporters ni Apo Lakay. Pero bakit iniwan mo si Marcos Jr.? Dapat talagang iwanan ang isang politiko o isang dati mong sinuportahan kung hindi na naman ginagampanan ang kanyang mandato bilang Pangulo. Kaya iiwanan ko talaga kasi kung ikaw ay isang matalinong botante, isa kang matalinong mamamayan na may puso at may utak, hindi ka mananatili sa isang incompetent leader. Kaya iiwan ko. Ngayon, dati kay Pangulong Apo Lakay, Apo Marcos, naging loyalista niya ako, kasi nga, ang ganda ng ginawa niyan, ang daming proyekto, okay, sige, nandun na tayo considered magnanakaw. Pero yung ginawa niyang pagnanakaw, nakinabang kaming mga mamamayang Pilipino. Kumbaga, andyan yung development, andyan yung maraming hospital, andyan yung maraming tulay, andyan yung maraming paaralan, andyan yung mura ang bilihin, andyan yung merong all the regulatory board. Kumbaga, lahat kontrolado Kumbaga, hindi makaporma ang mga oligarko nung panahon din ni Apo Marcos. One-man rule. Mas okay na yung one-man rule kaysa naman 10-man rule kayo, tapos puro kurakot. Dito na ako sa one-man rule, kahit isa lang naman magnanakaw. Pero pinapaunlad ang bansa. Sa totoo lang, sorry to say, sa mga hindi naman Marcos nung araw, sorry to say. Pero sa totoo lang, kinilala ang bansang Pilipinas dahil din kay Apo Marcos. Dahil sa kanyang brilliant mind, brilliant brain. Napakatalino po niyan. Nag-i-speech po yan. Walang-wala nga yung anak Nag-i-speech yan, walang kodigo. Talagang, nagsasalita yan, dire-diretso. Kaya, kung aanuin mo talaga sa sitwasyon, yan ang masasabi ko. Mayroon pa tayong almost 3 years na panunungkulan si BBM. Ano kaya sa tingin mo yung mga mangyayari pa? Huwag na sanang umabot. Sorry to say Huwag nang umabot. Hirap na Hirap na bro. Sa totoo lang, hirap na ang bansang Pilipinas. Kasi puro pamumulitika lang ginagawa. Tsaka walang proper decision making. Lahat nang gagaling sa mga alipores lang ang desisyon. Tapos pabago-bago pa, hindi consistent. Tignan mo yung nakita ni Secretary Vince Dizon na project na puro poste lang ang natira. Di ba project yun, pero hindi tinapos? Asan ang pera nun? Nasaan ang pondo nun? At marami pa. Marami. Kaya hindi na tayo aabot pa dun sa 3 taon. Kung maaari lang sana, bitawan na. Step down na. Kasi kawawa na ang bansang Pilipinas.
Kasi kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, you must to sacrifice your political career than to die the Filipino people. Bro, sa tingin mo, sa kabila ng mga ito nga, corruption na nangyayari sa bansa natin, ang dami na, at saka nakita naman natin, ang economy natin talagang mababa. Pero sa tingin mo, bakit may mga Marcos loyalists pa rin na, although hindi naman na marami, pero ba't mayroon pa rin? Yan yung mga tinatawag ko nga na mga blind fanatics. They are not considered the people and country. They are considered they believe. Inapaniwalaan lang nila yung paniniwala nila. Dahil siguro for pride, ayaw nilang tanggapin na nagkamali sila at pinagpatuloy na lang nila. Kasi nga, pinanindigan na nila ang pagiging loyalista nga. Kaya nanatili sila pa rin sa mga Marcos. Pero konti na lang yan eh. O, lalo ngayon, nag-declared na si Ma'am President Sara Duterte na sa 2028, isa president. So, maraming mag-change mind dyan. Maraming mga babaligtad dyan. Maraming, mapapansin mo na lang yan, kasama na naman natin. Ganun yun. Pero, ipipilter natin yan. Hindi pwedeng pagkatapos ng lahat, sasama sa atin. Samantalang nung araw, ang hirap nilang kumbinsihin. Tapos ngayong tayo na ang, ang magiging Pangulo, si Sara Duterte, maglalapitan sila. Tama na. Panahon nila ngayon. Enough is enough. Ang isipin natin ngayon, paunlarin ang bansang Pilipinas. Yung mga Marcos loyalist na yan, huwag na natin intindihin yan. Kasi yan, nabubuhay yan sa pagsisinungaling. Mga blind fanatics yan. Kaya nga na-consider ko, yung loyalista nga eh. Kasi parang mga tanga lang eh. Nakita mo ng hirap na ng bansa, nandun ka pa rin. Di ba? Common sense. Di ba nila nararamdaman yan? Di ba nila nararanasan yan? Kuryente, check nila. Check nila yung tubig. Check nila yung presyo ng mga bilihin. Ang taas. O, abnormality, wala nang pag-unlad. O, mga hospital, bulok ang pamamalakad. Mga paaralan, kulang. Walang development, walang asenso. Hindi ba nakikita ng mga Marcos loyalist yan? Kaya sorry to say, kung nasasabi ko nga, Marcos loyalista nga eh. Okay. Oh, pero bro, balikan natin konti ang impeachment ni BP Sara. Dahil total, nandiyan na yan, naka-file na yan. So, sa tingin mo kaya, aakyat ito sa Senado? Or makakakuha sila ng sapat na boto dyan from Congress? Kung ako tatanungin mo, based to my analysis, hindi na aakyat dapat yan. At kung umakyat man yan, hindi yan gagalaw. Dahil maraming mag-aalangan dyan ng mga senador. Lalo nag-declare na si President Sara Duterte on 2028. She will continue as a president. Why? Now, I will consider her is my president. That's why she will continue as a president 2028 onward. Okay. So, pero paano kung magkaroon or ilabas muli, ilabas na yung warrant of arrest ni Senador Bato at saka ni Senador Bongo kasi ito yung mga bali-balita ngayon. Sa tingin mo kaya mauulit muli yung nangyari kay dating Pangulong Duterte na persahang pinadala doon sa dahig? Malabo na. Papalag na yung mga tao. May mga supporter yan. Kaya mag-ingat sila. Malaking kaguluhan yan. Sa totoo lang, kahit ako, patawag lang ako nila Senator Bongo, Ferdinand, puntahan mo kami rito. Proteksyonan nyo ng mga tao mo, ng mga, ano mo dyan, kagrupo mo. Pupunta ako to protect the Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, because they are Filipino citizen. At hindi ko papaintulutan na maulit muli dahil alam ko, hindi nila ibabalik yan. Ano yan? Political yan. Namumulitika talaga sila at bayad ang ICC dyan. Malaki ang halaga na binayad dyan. Kaya, para sa akin, kung may mangyayaring kaganapan na naman na ganun, sana ang mga Pilipino o yung mga supporter na ni Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa, tawagin nyo kami. Magsama-sama tayo sa daig, lahat tayo sumakay ng eroplano. Oo, gagawin ko yan. Swear to God. Gagawin ko yan. Kasi insulto yan eh.
Isipin nyo, namumulitika sila, wala namang kasalanan yan. Sampahan nyo ng kaso dito sa Korte ng Pilipinas? Bakit kailangan dalhan nyo sa daig? Paano makakapagpaliwanag yan? Sige nga, common sense, that is politics. Political. Ginagawa nila yan sa mga alliance dahil malakas nga ang Duterte. Yan yung mga malalakas na Duterte. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, marami pa, Senator Alan Cayetano, malalakas yung mga yan. Iisa-isahin sila dyan. Bandang uli, pati si President Sara Duterte, baka gawin din nila. Pero hindi nga eh. Wag na wag niyong gagawin yan kasi nga magkakagulo tayo. Hindi na namin papaintulutan na ang senator na hinalal ng mga mamamayang Pilipino para maglingkod sa amin ng buong puso at makabayan at makadiyos, hindi na namin ibibigay. Kaya kung sakali bang sinasabi nyo na may warrant of arrest, walang jurisdiction ng ICC. At ako mananawagan na rin ako, total na tanong mo yan. Kung sakaling merong warrant of arrest, dapat as a Supreme Court, pinakamataas na hukuman sa bansang Pilipinas, panawagan ko sa inyong lahat ng mga judges, may karapatan kayong tutulan yan at may karapatan kayong questionin ang legality ng warrant of arrest from the ICC. I'm not a lawyer, pero alam ko na walang karapatan sila dahil walang jurisdiction, hindi na po tayo member ng ICC. Kaya panawagan ko sa pinakamataas na hukuman ng bansang Pilipinas, ang Supreme Court. Lahat kayong mga judges, kahit appointed pa kayo ni BBM, pairalin nyo naman at iligtas ang sovereignty ng bansang Pilipinas. That is a big insult sa inyong mga hurado na edukado na ang tatas ng inyong pinag-aralan para lang gaguin ng ICC o ng bansang Netherlands. That is a color of politics, not a color of humanity. Kaya po ako sa inyo, bilang mga judge kayo, bilang kayo mga matatalinong tao na pinag-aral ng mga magulang nyo para gamitin nyo sa tama, para gamitin nyo sa katarungan ang inyong mga kapangyarihan, questionin nyo ang ICC warrant of arrest na yan. Okay. Yun na. Ang ganda nun, bro. Bro, ano opinion mo doon? Yun nga, yung about kay Kian De Los Santos. De Los Santos. Yung payag ni Risa. At saka siya nag-push niyan eh. Nagawing santo, di ba? Tapos sinamahan ni Father, sinong Father yun? Plaby. Para sa akin, yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros, na gawin mong isang santo ang isang pangkaraniwang tao na related pa sa droga ay malaking kaibangan. Yan pa nga lang, yan, buti na tanong mo yan, Brad. Kasi, paano mo gagawin Pangulo ngayon yan? Mas binibigyan ng honor ang mga drug-related cases kesa dun sa SAP 44, kesa dun sa mga pulis na namatay sa tawag ng tungkulin na dapat parangalan. Bakit ginawa pa na santo? At meron itong may statute ito. Sa simbahan ng Caloocan, meron itong statute. Sila nagpasinaya. Si Senator Risa Ontiveros. Yan ba ang tatakbong Pangulo ng Pilipinas? Na binibigyan ng honor, binibigyan ng papuri ang mga namatay sa droga? Na bintang lang naman ng EJK. Consequence po yun. Kung hindi ka nagdodroga o hindi ka nagpupuser o hindi ka involved sa droga, di dapat hindi ka mamapatay. That is consequences that crimes committed. Nakagawa ka ng krimen, natural may consequence. Yun. Pero bakit niya ginawa? Ano ang basehan niya para maging santo si Kian De Los Santos? Sorry to say sa pamilya ni Kian, pero ako po taga Caloocan. Bagong baryo lang po ako. Sa taas lang po kayo, sa taas. Kaya alam ko ang istorya. Hindi ko na-specify kung anong istorya nyo. Pero sa totoo lang, hindi at walang karapatang maging santo ang isang Kian De Los Santos. Wala po. Kaya ikaw, Risa Ontiveros,
tigil-tigilan mo na ang pangarap mo na maging Pangulo. Dahil dyan pa lang, ang isang matalinong botante, hindi ka na iboboto. Lalo ng mga Katoliko. Isipin mo, isang Katoliko na luluhuran ang isang santo na Kian de los Santos na involved. What is the cause of death? Drugs related. Kahit sabihin natin hindi siya nagdodroga, hindi siya pusher, pero na-involved. Kaya na-mission siya na-mission siya ng mga kapulisan. Oh. Kaya walang karapatan maging santo. Kaya kayong mga matatalinong mga botante, doon pa lang sa ginawa ni Risa Ontiveros, iboboto nyo ba yan na Pangulo? Gusto niya pala, kung sino gusto niyang gawing santo, pwede niyang gawing santo. Tapos, meron pang statute na, doon sa simbahan, may statute yan, bro. Bala ko nga puntahan Bala kong kuha na ng picture yun May one of this day, titignan ko yun Para may ebidensya rin ako Bili mo, nilagyan ng statute? Anong karapatan nun para maging santo? Kawawa naman ng mga Katoliko, sumasamba na sa adik. Kalokohan yan, kalokohan. Gandang tanong yan. Sana maintindihan ng mga botante. On 2028, Risa Ontiveros make Saint Kian de los Santos. So, kung ikaw ay sasamba sa isang Kian de los Santos, para ka ng abnormal nun. Kaya, no vote. Wala na, huwag ka na mangarap. Diyan pa lang, buti nga, nabanggit yan. Diyan pa lang, maikitaan mo na hindi ka pwedeng maging Pangulo dahil ang babaw ng mga gusto mong mangyari sa Pilipinas. Isang drug-related cases, gagawin mong santo. Sus, common sense naman. Okay na. Okay.